his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, those wounds yet visible above in beauty glorified. Oh, hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Alalahanin po natin na nasa presensya tayo ng ating Panginoon at basahin po natin ang teksto mula sa Psalm chapter 116 verses 1 to 4. Ito pong sinasabi. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me. I found trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech Thee, deliver my soul. Pinagpala po tayo sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Napakaigsi lang po ng passage na ito eh. Pero napakalaman po. Meron po diyang may love, may gratitude, allegiance, wretchedness, and redemption. Yan. Isa-isahin po natin. Una po yung love. Diba? Sabi po ng psalmist yung gumawa ng sulat nito. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Sa Tagalog po, mahal ko ang Panginoon sapagkat dininig niya ang aking tinig at pagsamo. Natanong niyo na po ba ever yung mga sarili niyo kung ba't niyo mahal ang Panginoon? Hindi po. Or, kasi, the same way po kung paano natin tatanong ang mga sarili natin kung ba't natin mahal yung pamilya natin, ba't natin mahal yung mga magulang natin, mga kaibigan, jowa, asawa. Iba-iba po yung sagot. Para sa iba po, wala lang. Walang dahilan. Nararamdaman lang nila na mahal nila. Yun lang. Para sa iba naman po, maaring dahil napapasaya sila ng tao na yun, o pwede rin namang dahil nakikinabang sila.
Basta po may dahilan. Pero para sa akin po kasi, dalawa po yung main reasons kung bakit tayo nagmamahal. Kinship and satisfaction. Kinship. Hindi po ba kapag magkakadugo tayo, whether galit tayo sa tao na yun, buwisit tayo, hindi tayo nagkakasundo, mahal mo pa din siya eh. Mahal mo pa din siya kasi konektado tayo. Di ba? Magkakadugo po tayo eh. So may forbearance na nagaganap kasi nga po, mahal nyo. Yung parang bang pinapalipas nyo lang. Kasi nga po, magkakadugo tayo, di tayo dapat nag-aaway, may ganun pa tayo mentality eh. So, yung satisfaction naman po, mas malawak po yung context na gusto ko pong ipahiwatig sa inyo. Ibig ko lang naman po sabihin, may magandang rason po tayo kung ba't natin mahal yung tao. For example, napapasaya kayo, komportable kayo, may kasama kayo mag-mall, may kasangga kayo kapag malungkot kayo. Mga ganong bagay po ba? So, para sa akin po, mahal ko ang Diyos dahil ama ko siya, kaibigan ko siya, hari ko siya, at araw-araw, oras-oras, minuto, segundo, puro pagpapala po yung natatanggap ko sa Kanya. And hindi po ibig sabihin nun na wala na pong masamang kaganapan sa buhay ko. Dahil yung mga challenges po kasi na nakakaharap ko, in a way, blessing po yun eh. Or kung ayaw nyo naman po tingnan sa ganung paraan, sabihin na lang po natin na may silver lining. May dahilan kung ba't sila nangyayari. May sinasabi po sa atin ng Diyos pagka ganun eh. Diba? May ano ba gusto sa atin ano ba gusto sabihin sa akin ng Panginoon? Ba't ito nangyayari sa akin? Okay, susunod naman po, gratitude. Pasasalamat at saka allegiance. Gratitude and allegiance. Balik po tayo sa verse 1. Sabi po, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Yung pagmamahal po natin sa Panginoon, isa rin po yung form ng gratitude. Alam niyo po, napakarami nating mga bagay na nakakaligtaan eh, na ipagpasalamat. Yung mga maliliit na bagay na hindi po natin na-realize na kung wala yun, napakalaki po ng distress na maidudulot sa atin. Kung hindi ito nangyari, sobrang iba ng sitwasyon ko ngayon. May ganun po eh, no? Maski ako po sa sobrang dami ng pagpapala ng Panginoon sa akin, hindi ko na rin po maisa-isa. Hindi ko siya maiisa-isa. Sundan naman po natin yung verse 2. Sabi po dito, because He hath inclined His ear unto me, therefore I will call upon Him as long as I live. Dito po pupasok yung allegiance. Napakatapat po kasi ng Panginoon eh. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi ako po naniniwala. Napakatapat po niya. Kaya parang, para sa akin, karapat dapat lang po na maging tapat din tayo sa Kanya. Napakabigat po kasi ng salitang allegiance eh. Dahil commitment and dedication siya. Hindi lang po siya basa-basa nabibigay. Dahil madalas po, hindi tayo handa sa responsibilidad. Pero, napakasarap po kasi sa pakiramdam na may ginagawa kang tama para sa Panginoon at para sa mundo na binigay na sa atin. Diba? It pays to serve in the vineyard of the Lord. Diba? Susunod naman po dyan yung wretchedness and redemption. So, sabi naman po sa verses 3 and 4, the sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Papaikot daw po sa atin yung sakit at yung katotohanan ng kamatayan, di ba? At kapahamakan at kalungkutan daw po yung kaakibat nito, yung ng death. Diba? Pero it makes sense eh, kasi nakatira po tayo sa mundo na inherently evil. Kahit nasaan nun lugar ka, maliwanag, madilim, malinis, madumi, mayaman, mahirap, naku, may magnanakaw po dyan. May masamang tao dyan. Wala po sa lugar yan
Walang pinipiging lugar ang kasamaan. At bilang mga Kristiyano po tayo, dapat rin po nating i-acknowledge na parte po tayo ng evil na mundo na to. Tayo pong mga tao, nature po natin ng pagiging evil. And most of the time, mga self-righteous po tayo eh. Yung feeling natin ang babait natin, pero ang reality, hindi naman po tayo mga santo. Hindi po tayo perfect. The least that we can do is to try our best para gawin ko anong tama sa mata ng Diyos. Napakasimple lang po kasi pakinggan nun eh. Pero sa totoo lang, napakahirap na gawin. Yung sabi nga ni Oprah Winfrey, di ba? Para niya, always do what is right. Sabi niya. Tapos sabi niya, it's so simple but so hard to do. Totoo. Kasi nga po, bilang mga evil tayo, parang ang hirap mag-deviate sa kung ano tayo eh. So, kaya po mahirap, pero it pays to be good. More importantly po, nire-remind po tayo ng passage na to ng inevitable fact ng death. Parang, alam niyo po kasi, lately ko lang na-realize na sa kahit anong religion yan, outside all of the orthodoxy, at the center of all the rituals, the ceremonies, yung mga tradisyon, it is to remind us that we are mortals, that we will all die, na mamamatay din po tayo. Maaari pong napaka-morbid pakinggan, pero it's actually a beautiful concept. Importante po na once in a while, naaalala nating mamamatay din tayo or babalik din tayo sa pagiging abo. Para din po kasi maalala natin na gumawa ng mga bagay na mabuti dito sa mundo habang nabubuhay pa tayo. Pero more than the fact of death, dapat po natin maalala at i-acknowledge yung fact ng redemption. Na ang Panginoong Jesus ay pinako sa krus para po iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Hindi lang po tuwing Communion Sunday inaalala yan. Hindi lang po tuwing Lent. Bawat segundo po ng buhay natin. Dahil bawat segundo din po tayo in communion with the Lord. Dahil kada segundo ng buhay natin, nakikinabang tayo sa sinacrifice niya more than 2,000 years ago. Kaya alalahanin po natin lagi na namatay po ang Diyos para sa kaligtasan natin. To God be the glory. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon upang gumawa po kami ng mabuti at itama po namin yung mga mali. Maraming salamat po sa mga biyaya at kaloob ninyo sa amin. Sa lahat po ng mga taong binigay niyo sa amin, tulad po ng aming mga pamilya, mga kaibigan, mga mahal po sa buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na pinipili po namin sumuway sa inyong mga kahilingan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga ginagawa namin na hindi namin alam na makakapagpahamak sa amin. Bigyan niyo po kami ng wisdom, guidance, Panginoon, para po malaman namin kung ano ang tama at kung ano po ang makakabuti sa sangkatauhan. Tinatanggap po namin, Panginoon, at nagsasaya po kami sa fact na kayo po ang aming tagapagligtas, Panginoon, na namatay po kayo sa krus para sa amin. Panginoon, ibaba niyo po yung grace. Ibaba niyo po yung grace sa amin na magsasanctify po sa amin bilang kami po ay mga marurungis. Kami po ay makakasalanan, Panginoon. Linisin niyo po kami. Tanggalin niyo po sa amin yung bahid ng dumi. Naway mabuhay po kami sa mundong ito to win souls, to make disciples.
And eventually po, Panginoon, para po ma-inherit po namin yung kingdom of heaven kung saan po kayo naghahari. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.